Nag-ampo na lamang si Aaron dahil wala na siyang balak pang magmahal muli. Nakakatuwa nga lang na ang batang inampon niya ay halos kamukhang kamukha ng babaeng winasak ang puso niya. Bye po, Dada! Kumaway pa ang batang si Solene sa kanya. Alam na alam ng lahat ang katotohanang ampon niya lamang si Solene. Kasi paano siya magkakaroon ng anak kung wala naman siyang asawa, diba? Nobya meron noon, ngunit ngayon ay wala na. Yun nga ang dahilan kaya nag-ampon na lamang siya at ayaw niya nang magmahal pa dahil labis siyang nasaktan sa sakit na binigay ng babaeng una niyang minahal pero winasak lamang nito ang kanyang puso. Kumaway na lamang si Aaron sa bata at nag-flying kiss din dito. Ngiting-ngiti ko tuloy ang bata at makikita ang labis na saya sa mukha nito. Habang nasa biyahe papunta sa kumpanya, ay masaya si Aaron at dahil yon sa batang tinuring niyang anak. Nang magtama nga ang mata nila ng kanyang driver sa salamin ng kotse, ay napaiwas na lamang to ng tingin dahil sa sama ng tingin niya. Wala ng traffic kaya madaling nakarating si Aaron sa kumpanya. It's their family's company at dahil pinasa na ng daddy niya ang pagiging CEO, ay siya na ang namumuno doon at siya lang din naman ang nag-iisang anak na papamanahan nun. Wala na ang daddy niya, kaya nga namimiss niya na to ng sobra. Tanging ang mami niya na lang ang buhay. Good morning po, sir. Kada may makakasalubong siyang empleyado doon, ay ganoon ang nagiging bati sa kanya pero wala siyang binibigay na tugon sa kanila. Siguro ay nasanay na nga rin ang mga ito. Nang makarating sa opisina ay naupo na lamang si Aaron sa swivel chair. Maaga siya laging pumapasok kaya maaga rin lagi ang sekretarya niya. Ipagtimpla mo ko ng kape. Utos niya na kagad naman itong sinunod. Alam na rin kasi ng babae kung anong klase ng kape ang gusto niya, kaya alam niyang hindi na ito magkakamali pa. Tsaka ilang taon niya na rin itong sekretarya. Samantala sa kabilang banda, ay nakaupo sa swivel chair ang isang babae. Ma'am? Nauutal naman na sabi ng sekretarya nito. Lahat ng tao sa kumpanyang yun ay takot sa babae na nakaupo sa upuan, na nagpapatunay na may yaman at kapangyarihan na siya ngayon at nagsisilbi na rin siyang boss ng ibang tao. Pero sa isip-isip ng mga empleyado, kung pwede nga lang nilang ibalik ang dati nilang boss, kaso ay hindi na pwede dahil nasa kabilang buhay na to. Ano yun? Malamig nitong tanong. Siguro ay dahil sa lahat ng pangabing naranasan at mga kinakaharap na hamon sa buhay ay naging ganoon na ito kalamig. Schedule niyo po? Just state it. Ayoko na sinasayang ang oras ko. Aniya kaya madali nitong sinabi kung ano ang schedule niya para sa araw na yon. Maraming sinabi ang babaeng sekretarya na makakamiting niya at mga ilang importanteng events. Pero tungkol sa meeting niya lang sa isang tao ang tila ba kanyang naintindihan. Yes ma'am, Castellano, CEO po ng... Hindi na siya interesado sa sasabihin nito kaya sinenyasan niyang tumahimik na ang kanyang sekretarya na sinunod naman ito. Mabilis din itong lumabas ng opisina niya. Masasabi ni Madeline na naging maganda naman ang kalahating araw niya. Ewan niya lamang ang kalahating araw niya pa. Matapos ubusin ng lunch na binili ni Annie para sa kanya at mag-retouch ay nilinisan niya na ang opisina. Siguro nga, si Annie na lang na sekretary niya ang nakakatiis sa kanyang ugali. O baka wala rin itong choice. Kaysa naman sa ibang mga empleyado na lantarang pinapakita sa kanya na hindi sila nito gusto. Sa tingin pa lang na binibigay ng mga ito ay halatang halata niya na hindi niya na lamang pinapansin. Wala pa ang mga tingin na yun, kumpara sa mga masasakit na salitang natanggap niya noon sa mismong ina ng kanyang kasintahan. Anong nagiging usapan nila tungkol sa akin? Tanong niya kay Annie. Ito ay nasa tabi ng driver sa unahan, habang siya naman ay nasa passenger seat.
Nakatingin lamang siya sa may labas ng kotse. Po? Narinig mo ang sinabi ko, Annie. Kaya wag mong ipaulit sa akin. Para na lang kung gusto mong mawala ng trabaho. Ibinaling niya ang tingin rito. Ang lamig-lamig niyo raw po, ma'am. Para kayong walang nararamdaman. Ang sungit-sungit niyo rin raw po. Tsaka sana, buhay na lang daw po si Sir Wilfredo. Para raw po hindi kayo ang boss namin. Marahil sa sobrang takot ay nasabi na ni Annie ang lahat sa kanya. Thanks for the info. Hindi naman nila malalaman. Anya na ikinatango na lamang ng babae. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay nakarating na sila sa isang restaurant kung saan doon sila mag-uusap ni Aaron Castellano. Ang lalaking hinayaan na lamang siya. None other than her ex-boyfriend. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin nang magkatinginan silang dalawa. I'm sorry, Mr. Castellano. Hindi lang naman kasi ikaw ang taong importante sa mundong to. Anya tsaka naupo sa upuang kaharap nito. Bawat galaw ay pinapanood lamang ng lalaki. Si Annie nga ay takang-taka, maging ang sekretarya ni Aaron. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Paano mo nagagawang umakto ng ayos sa harapan ko pagkatapos ng ginawa mo? Puno ng galit na tanong nito sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Basta sagot niya. Pero hinawakan nito ng mariin ang kamay niyang nasa ibabaw ng mesa. Kanino? Kaninong lalaki ka sumama? Imbis sa sagutin ang tanong nito, ay binawi niya na lamang ang kamay niya at inungkat niya na ang tungkol sa business. Na yun naman talaga ang dapat na pag-usapan nilang dalawa. Ang kapal rin talaga ng mukha mo. Pagkatapos ng ginawa mo. Ako? May ginawa? Wala akong ginawa. Anya tsaka tumayo na. Kung hindi rin lang naman tungkol sa business ang pag-uusapan nating dalawa, ay mabuti pang umalis na ako. Aalis sa sana siya nang hilahin nito ang kanyang braso. Sir, tama na po yan. Nasasaktan na po yung boss ko eh. Awat ni Annie ngunit si Aaron ay ayaw talagang papigil. Wala akong panahon para sa ibang pag-uusap, Mr. Castellano. Paano mo ako natatawag ng ganyan? Ano bang gusto mong itawag sa'yo? Your first name? It's not professional. Hindi naman tayo close sa dalawa. Tsaka niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas para lang mabitawan nito ang braso niya. Let's go, Annie. Anya. Sumunod naman agad ang sekretarya niya. Habang si Aaron ay napapamura na lamang. After 5 long years, ay nagkita na rin silang dalawa at masasabi niyang maraming ang nagbago kay Madeline. Noon ay hindi niya pinaniniwalaan ang sinasabi ng mami niya na sumama ito sa ibang lalaki matapos mawala ng kanilang anak. Ngunit ngayon ay mukhang naniniwala na siya. Tanong pangalan niya ay hindi na masagot, kaya siguro ay guilty. Bigla na lamang din itong umalis. Sir? Mabilis na napukaw ng sekretarya niya ang kaniyang atensyon. Tara na. Tumalima agad ito sa pinag-uutos niya. Samantala si Madeline ay napapailing na lamang sa loob ng kaniyang sasakyan. Marahil ay kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi ng amandang yun sa anak nito. Kaya naman galit na galit sa kanya si Aaron. Ito ang isa sa mga rason kung bakit bumalik siya. Pero galit ito sa kanya. Siguro ay kailangan niya na munang patunayan ang sarili sa lalaki. Pagbalik ni Aaron sa kanyang opisina, ay naabutan niya si Valerie. Si Valerie ay ang babaeng matagal nang may gusto sa kanya. Kahit pa nga noon na sila pa ni Madeline, ay gustong-gusto na rin siya ng babae. At ngayon na may ampon na nga siyang maglilimang taong gulang, ay hindi pa rin tumitigil ang babae. Minsan nga ay iniisip niyang inuudyakan to ng kanyang ina na huwag siyang tigilan. Aaron? Akmang bebeso ito sa kanya pero iniiwas nito ang muka. Why are you here? Malamig niyang tanong rito. Gusto niyang ipabatid sa babae na wala siyang pakialam sa kung anumang dahilan kung bakit ito pumunta doon. At mas gusto pa nga niyang umalis na lamang doon
para hindi siya maabala. Malapit ang birthday party ko. And so, walang gana niyang tanong rito. Idinaan na lamang ng babae sa tawa ang naging sagot niya. Kahit pa sa totoo lang ay hindi nito iyon nagustuhan. Gusto ko na kayong dalawa ni Solin ang maging special guest ko. Aaron, regalo mo na lang sa akin to kung pupunta kayong dalawa. Hindi mahilig sa party ang anak ko. Anya at hindi man lamang ito binalingan ng tingin. Then I will talk to her kung gusto niya. Sa inis ni Aaron ay nagawa niyang sigawan ng babae. Will you please stop it? I will not stop. Ilang taon na kitang hinahabol-habol. Kaya ngayon pa ba ako titigil? Yes. Dahil wala ka namang mapapala sa akin. Sagot niya agad. I can be Solin's mother. Presinta nito. Hindi niya kailangan. Kaya ko nang mag-isa. May sasabihin pa sana ang babae pero ginamit niya ng pansenyas ang kanyang kamay. May next meeting pa ako. So may go now. Matapos ang maghapon na trabaho, ay umuwi na si Aaron. Si Solin ang sumalubong sa kanya. Tuwang-tuwa ito habang buhat-buhat niya pero hindi niya alam kung saan ba nanggaling ang hawak-hawak nitong manika. Ibinibili niya ng mga manika ang anak, pero wala siyang natatandaang ibinili niya ito ng ganoong manika. Son? Pero ngayon, mukhang alam niya na kung sino ang nagbigay noon. Yaya padala muna si Solin sa kwarto niya. Kumaway naman ang bata sa lola nito kaya ngumiti na lamang ang ginang sa ampo ng anak niya. I'm just visiting you and Solin. Paliwanag dito sa mahal na anak. Hindi namin kailangan ng pagbisita ninyo. Malamig nitong saad sa ina. Why are you mad at me? Hindi naman ako ang nagloko at iniwan ka para sa ibang lalaki. Hindi rin ako ang nagluwal ng patay na sanggol. Natuwang-tuwa pa para lang makasama niyang kanyang kabit. Tama na, ma'am. Ayoko nang maalala pa. Kulang na lang ay sumabog sa galit si Aaron. Nandito ako anak para tulungan ka. At hindi para palalain pa ang nararamdaman mo. Tutulungan kita na palakihin si Solin. Ituturing ko siyang tunay kong apo. Hindi ko kailangan ng katulong, mommy. Hindi kita kailangan o si Valerie. Kaya ko ang sarili ko ng mag-isa at kayang-kaya kong alagaan si Solin ng mag-isa. Tsaka nito nilagpasan ng ina. Hindi naman magawang pagsalitaan ni Amanda ang anak. Nagpapasalamat nga siya na pinaniwalaan nito ang mga sinabi niya noon. Paanong hindi? Kung kinuntsaba niya ang dati nilang mayordoma, driver, maging ang nagpaanak sa dating nobya nito. Hindi niya tanggap ang ampo ng anak. Kaya nga noong kakadala pa lang ng anak niya noong baby pa lamang to, ay hindi niya pinupuntahan. Pero ngayon, magagamit niya to para muling mapalapit sa anak. At para sa wakas, ay piliin na ni Aaron si Valerie. So how's life? Si Falco ang bumungad kay Madeline. Si Falco ang pamangkin ng tumulong sa kanya. Wilfredo Lim. The man who helped her. Isang matandang lalaki na kung saan muntika na siyang mabangga ng driver nito. Sa pag-aalala noon ng matanda, ay gusto na sana siya nitong dalhin sa ospital. Kahit na muntikan lang naman siya nitong mabangga. Dito niya ikinuwento ang lahat ng nangyari bago siya muntik nang mabangga. Awang-awa naman sa kanya ang matanda, maging ang driver nito noon. Kaya nga tinulungan siya nito hanggang sa napag-alaman niyang wala itong sariling pamilya. Walang papamanahan ng mga ari-arian dahil wala namang asawa at anak. Kaya nga nang mawala ito, sa kanya napunta ang lahat maging ang kumpanya. Pati nga ang apelyido niya ay pinapalitan nito. Kaya nga para na ring naging anak siya ng lalaki. Ayos naman sana. Kaso dumating ka. Natawa na lamang to sa sagot niya. Kung buhay lang si Tito, ay hindi siya matutuwang makita na ganyan ang mukha mo. Bakit hindi ka pa rin masaya? Nasa iyo na ang lahat. At kaya mo nang apak-apakan ang mga taong umapak sa'yo noon.
pagpapaliwanag ng lalaki sa kung ano ang ipinupunto nito. You're right. Pero hindi ko pa nasisimula ng lahat. Sagot niya naman. Then simulan mo na, di ba? If you need help, nandito lang ako. Napailing na lamang siya. Kung ikaw lang rin, Falco, gagawin ko na lang mag-isa. Malakas na pagtawa lamang ang nakuha niya mula sa binata. Kahit kailan talaga ay hindi ito marunong magseryoso. May kailangan ka pa ba? Hindi pa rin kasi umaalis si Falco kahit na nakapag-usap naman na silang dalawa. Pwede bang makikain? Just like before. Nakikikain ako rito kapag binibisita ko si Tito. Sige, simpleng sagot niya. Konti na lang talaga, isipin niya ng ang babaw ng kasiyahan nito. Biruin mo ay napangiti ba naman agad to? Sa sinabi niya. Ano bang sinabi niya? Sige lang naman. Sabay na naghahaponan si Aaron at ang batang si Solin nang magsimula itong magkwento sa kanya. Ang bait-bait po pala ni Lola Amanda, Dada. Kahit na minsan lang po siya pumunta dito. Pagbibida ng bata. Hindi nga matapos-tapos sa pagkain dahil puro kwento. Pero huwag kang masyadong maglalapit sa kanya sa tuwing pupunta siya rito, ha? Kahit na napipilitan, ay tumango na lamang ang bata bilang tugon. Ang inaalala lang naman ni Aaron ay baka masaktan ng mami niya si Solin. May ugali pa naman ang ina niya. Matapos kumain ni Solin, ay pinaasikaso niya na ito sa isa sa mga maids para bihisan. Samantalang siya ay tumambay na muna sa sala. Hindi mawala sa kanyang isipan si Madeline. Lim. Ito na pala ang apelyido nito ngayon. Kaya malamang ay nag-asawa na to. Ibig sabihin lamang noon ay may sinamahan itong lalaki. Bakit ka pa bumalik? Napapailing niya lamang na tanong habang nakatingin sa kung saan. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Madeline, ngunit hindi para sa trabaho dahil may pupuntahan siya. Inutusan niya ang driver na puntahan ang mansyon ng mga Castellano kung saan doon nakatira si Amanda Castellano. Base sa mga nababasa niya ay humiwalay na ito sa anak. Kaya kung pupunta man siya doon ay si Amanda lang ang makakausap niya. Ngunit hindi naman ito ang pakay niya, kundi si Manang Doris na sana nga ay doon pa rin nagtatrabaho. Nag-doorbell na lamang muna siya sa may gate. Ilang minuto pa ang kanyang hinintay bago may lumabas na maid. Madeline? Gulat na gulat ito nang makilala siya. Hindi naging hadlang ang ayos niya para hindi siya makilala ni Vivian. Bukod kay Mang Doris, ay ito ang naging kaklose niya noon sa mansyon ng mga Castellano. Ikaw na ba yan, Madeline? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Ako nga, ate. Sa sobrang saya niya ay nayakap na siya nito ng mahigpit. Sorry. Ayos lang, ate. Si Manang Doris, nandyan pa ba siya? Pagtataka ang bumalatay sa kanyang muka dahil wala itong naisagot sa kanya. Hindi na siya dito nagtatrabaho. Wala na siya. Sasagutin na sana ni Vivian ang tanong niya, kaso lamang ay may biglang sumigaw mula sa loob ng mansyon. At kahit sa labas ay rinig na rinig yun. Sa susunod na lang, Madeline. At iniwan na muna siya nito. Siya man ay dali-daling tinungo ang sasakyan. Tara na, kuya. Mahirap na. Baka maabutan pa siya ni Amanda. Hindi niya may sasagawa ang kanyang mga plano. Bakit ang tagal-tagal mo? Yung mga pinapaayos ko sa'yo. Sino ba yung nag-doorbell? Inis na tanong ni Amanda sa katulong na si Vivian. May itinanong lang po, ma'am. Sa inis ng ginang sa katulong nito ay nakatanggap pa to ng salita mula sa ginang. Di sana. Sinabi mong wala kang alam, gaga. Dayo ko na lamang si Vivian. Laking pasasalamat niya nang iwan na siya ng mataray na ginang. Pero kasabay nun ay ang pagngiti. Dahil sa nakita niyang mukhang mayaman na si Madeline na inaapi-api lamang ng ginang noon. Kaya may katapat na to. Malapit ng katapusan mo, madam.
Bulong pa nito habang nakatingin sa pinuntahan ng masamang amo. Samantala si Madeline ay napapaisip kung saan naroon si Manang Doris at bakit ito tinanggal. Iyon ang kailangan niyang malaman. Sigurado siyang may alam si Manang Doris dahil ito ang pinagkakatiwalaang katulong noon ni Amanda. At baka yun din ang dahilan kaya ito tinanggal sa trabaho dahil sa maaaring nalalaman nito. Nang sumunod na araw ay ang ospital naman kung saan siya nanganak at ang nagpaanak sa kanya ang pinuntahan ni Madeline. Tandang-tanda niya pa to dahil doon din siya pina-check up noon ni Aaron. Sadyang noong araw lang talaga na manganganak siya ay napasaktong wala ito at nasa isang business meeting. Ang tagal nga bumalik ng kanyang asawa. Ang sabi ay 1 linggo lang raw ngunit 3 buwan na ay wala pa rin. Kaya ang inaasahan niyang sa araw ng panganganak niya ay nasa tabi niya ito ay hindi natupad. Wala ang lalaki sa tabi niya. At ang balak niya sanang manganganak siya nang hindi dapat malalaman ng ina ni Aaron dahil baka anong gawin ito ay hindi rin nangyari. Dahil bigla na lamang dumating ang ginang sa hindi niya malamang dahilan. Si Dr. Balmes nasaan? Tanong niya. Ma'am, 3 po kasi ang Balmes dito. Doktora Melissa Balmes. Pagbibigay niya ng espesipikong detalye upang malaman niya na ang nais niyang malaman. Sasamahan ko na po kayo. Marahil ay natakot sa kanya kaya sinamahan na siya nito. Inaamin naman ni Madeline na kung minsan ay nakakatakot siya. Lalo na kung gagamitan niya ng kanyang nakakapangilabot na tingin. Dumagdag na rin siguro dahil sa ayos niya. Kasi kung mahirap siya, ay hindi siya uunahin. Ganun naman kasi sa ibang ospital. Ang pinaka-nangangailangan ang hindi agad tinutulungan. Dito po, pasok na lang po kayo. Ito na mismo ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. How may... Hindi na naituloy ng doktora ang sasabihin dahil sa nakilala siya nito. Pero ang sinabi nito ay hindi akma sa naging ekspresyon ng mukha nito. Do I know you, ma'am? Really, Doc? Hindi mo ko kilala? I don't know you, ma'am. Magalang nitong sagot. Isa ako sa mga pinaanak mo noon. At may gusto lang akong malaman. Sa dami ng pinaanak ko, ay hindi ko na sila tandang lahat. Pagdadahilan nito na hindi niya naiwasan na patulan pa. Kilala mo si Amanda Castellano, hindi ba? At kung paano kayo mag-usap noon, ay halatang halata na close kayong dalawa. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Or else what? At talagang ginahamon pa siya nito. Mawawalan ka ng lisensya. Narinig ko ang pag-iyak noon ng aking anak bago ako mawala ng malay. Kaya nasisigurado kong buhay pa siya. Saan niyo siya dinala? Galit na ang tanong na binigay niya rito. At ang hindi makasagot ang doktora, ay unti-unti na siyang naglakad papalapit rito. Hanggang sa napasandal na to sa may pader. Sabihin mo sa akin. May magagawa na sana siyang hindi ka nais-nais, pero biglang may dumating na doktor kaya wala siyang kahit na anong nagawa. Babalikan kita. Tanging sinabi niya kay Dr. Balmes at umalis na. Malakas ang kanyang pakiramdam na buhay pa ang anak niya. At may ginawa lamang dito ang Amanda na yon. Yun nga lang ay hindi niya alam kung saan ito dinala ni Amanda. Kaya gusto niyang makausap si Manang Doris. Baka may alam to. Sinamahan naman ni Amanda ang isa sa mga kaibigan nito na magpa-check up sa araw na yon. Nang bigla na lang siyang may nakabangga. Nilingon siya nito ngunit hindi pinansin. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata niya dahil sa nakilala niya ang babae. Madeline? Yun na lang ang kanyang nasabi. Madeline? Sinong Madeline? Takang tanong naman ng kaibigan ni Amanda. Wala. Tsaka nila tinungo ang doktor na makakatulong dito. Habang si Madeline ay napapangiti. Sino ba namang mag-aakalang makakabanggaan niya si Amanda? Magpapa-check up ba to? Wow, ang galing.
tinabla ng sakit. Sa pagkakaalam niya kasi, ay hindi tinatabla ng sakit ang mga uri nito. Sa bahay naman ni Aaron ay dumalaw si Valerie. At dahil wala roon ang lalaki, ay ang batang si Solin ang naabutan niya. Ito rin naman kasi ang ipinunta niya para makausap to at kumbinsihin. Hi, I'm Tita Valerie, one of your daddy's friends. Really? Your daddy's friends? Napangiti pa ang bata. Kaagad namang tumango si Valerie. I am, and magbe-birthday na kasi ako. At gusto ko sanang nandun kayo ng daddy mo. Pwede mo bang kausapin siya? Pinalambing pa talaga ni Valerie ang kanyang boses. Yes po, I will talk to him. Napangiti na lamang si Valerie. Thank you. Tsaka nito niyakap ang bata na amoy pawis pa dahil siguro sa kakalaro. Bye na ha? Bye-bye po. Kumaway pa ang bata pero hindi na ito pinansin ni Valerie. Tagumpay ang lakad niya. Napakaganda naman ang araw niya. Ang sarap talagang manguto ng bata. Kinagabihan, nang umuwi si Aaron ay kagad itong kinausap ni Solin. Why baby? Is there something wrong? Nag-aalala niyang tanong sa anak dahil may sasabihin daw ito sa kanya. Pumunta po kasi dito daddy yung friend niyo po. Napakunot ang noon niya sa sinabi ng bata. Wala naman kasi siyang kaibigan. Kaibigan sa negosyo meron naman. Sinong friend? Tinanong niya sa bata upang matigil na rin sa kakaisip kung sino ba ang tinutukoy nitong friend niya. Si Tita Valerie po. She's not my friend. But she's nice po. Niyakap niya nga po ko kahit amoy pawis and gusto niya lang po na umattend po tayo sa birthday party niya. Gusto mo ba na pumunta tayo? Sumuko na si Aaron. Mukhang wala na siyang magagawa pa. Baka mag-isip pa ng iba tungkol sa kanya ang bata at yun naman ang ayaw niyang mangyari. Baka isipin pa nito na masama ang ugali niya. Okay, pupunta tayo. Napangiti na lamang ang bata at saka siya nito mahigpit na niyakap. But he promised himself na yun na ang last time na gagamitin ni Valerie si Solin. You're so beautiful, Iha. Compliment ng ginang kay Valerie. Thank you, tita. As always naman po. Tsaka ito nagpalinga-linga sa paligid. Si Aaron ang hinahanap niya, ngunit di ito mahagilap ng kanyang mga mata. Napapaisip tuloy ang babae kung pupunta pa ba ito o hindi na. Is there something bothering you? Takang tanong ng ginang. Si Aaron. Tanging nasabi nito. Don't worry, Iha. I know he will come, lalo na kung nasabihan mo naman. Ang ampon niya ang kinausap ko. Madali namang utuin ang bata, kaya sigurado akong makukumbinsi niya ang daddy niya. Napangiting sabi ng ginang. Maya-maya pa ay may lumapit na bata sa dalawa. Happy birthday po, Tita Valerie. Si Solin yun may dalang regalo para sa babae. Kaagad nito yung inabot kay Valerie. Pumantay ang babae sa bata upang yakapin to. Napangiti na lamang si Valerie. Sabi niya na nga makukumbinsi nito si Aaron. Dada, won't you greet her? Nagtataka si Solin kung bakit hindi binati ng dada niya ang Tita Valerie niya. It's usual kasi kapag pumunta ka sa party ay babatiin mo ang celebrant. Happy birthday. Mas lalong sumaya ang gabi ni Valerie sa natanggap na pagbati mula kay Aaron. At dahil marami naman na ang bisita ay sinimulan na ang party. Nagsalita na ang MC kaya nakinig ang lahat. Palakpakan ang narinig nang ipakilala na ang birthday celebrant. Ang laki ng ngiti sa labi ni Valerie. Ngunit na kay Aaron lang naman ang tingin. Pero mabilis na nabaling ang atensyon ng mga tao sa babaeng kadarating lamang. Napakaganda ng suot nitong red dress na para bang ito pa nga ang may birthday kaya na-attract kaagad ang atensyon ng mga tao. Hindi ba siya si Madeline? Ang bagong CEO ng Lim Empire? Rinig na Aaron ang mga bulungan. Lim, right? Yun na ang apelyido nito ngayon. Kaya anong iisipin niya, di ba? Nag-asawa ito ng mayaman.
Pero mayaman din naman siya, hindi ba? Kaya bakit nito nagawa yun? Mahigpit daw yan. Kaya takot lahat ng mga empleyado. Pero hindi nga natin alam kung saan yan pinulot ni Wilfredo Lim. Pulong pa ng isa. Pero si Madeline ay tila ba hindi naririnig ang mga bulungan. At tuluyan pa itong lumapit sa birthday celebrant na si Valerie. Happy birthday. Sabay abot ito ng regalo. Gulat na gulat naman si Valerie. Akala niya ba wala na ang babae? Yun ang sabi sa kanya ng tita Amanda niya na naayos na nga nito ang lahat. Umalis kasi siya ng bansa noon at dito niya pinagkatiwala ang lahat. Pero bakit ngayon nagbabalik na to? Pero ang sabi naman ay hindi na magiging hadlang si Madeline at hindi sinabing patay na to. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong dito ni Amanda. It's a birthday party, so I guess. Nakiki-birthday, hindi ba? Piloso po nito ang sagot. Akmang sasampalin na nga sana ni Amanda ang babae, pero bigla na lamang itong binulungan ni Madeline na nagpatigil sa ginang. Sige, sampalin mo ko. Do it, para malaman ng lahat ang baho mo. Nang ibaba ng ginang ang kamay nito, ay napangiti na lamang si Madeline. Habang ang mga nakapanood ng pangyayari ay hindi alam kung anong magiging reaksyon nila. Aalis na sana si Madeline dahil ang gusto niya lamang ay gumawa ng eksena doon at inisin sina Valerie at Amanda. Pero natuon ang atensyon niya sa kasamang bata ni Aaron. Dito ka pa talaga gagawa ng eksena? Galit na tanong ng lalaki sa kanya. Pero hindi niya iyon pinansin. Sa bata lamang siya nakatingin. Ang batang tingin niya ay natatakot na sa kanya dahil nagtago ito sa likod ng binti ni Aaron. Kakausapin niya na sana ang bata nang bigla siyang itaboy ng lalaki. Just go. Huwag mong takutin ang bata. Wala tuloy siyang choice kundi ang umalis na. Naniniwala naman siyang magkikita pa ulit sila ng bata. Pero may parte sa kanya na gusto niyang makilala ang bata. Hindi naman siguro ito anak ni Valerie at Aaron. Hindi naman papatulan ni Aaron ang desperadong babaeng yon. Tanga na lang to kapag ginawa yon. So anong nangyari sa loob? Tanong ni Falco na nagsilbing driver ni Madeline. Since gabi ginanap ang party ni Valerie, ay ayaw niya nang abalahin pa ang driver niyang umuwi sa pamilya nito at libre naman si Falco. Sasampalin ako, pero tinakot ko. Ayun, hindi niya na ituloy. May alam naman din si Falco sa naging buhay niya dahil naikuwento ito ng tito nito. Yung ex-boyfriend mo, nandun din ba? May kasamang bata. Baka naka-move on na. Tapos nagkaroon ng asawa at may anak na sila. Pabirong sabi ni Falco sa kanya. Then good for him. Really, ha? Hindi naniniwalang sabi nito. Just stop pestering me, Falco. Inis niyang sabi rito. Alam mo naman, na pwede kitang tulungan na pagsilosin siya para malaman mo kung may nararamdaman pa sa'yo. Pero kung ayaw mo, di hindi. Napailing na lamang siya sa sinabi ni Falco. Ang mga naiisip talaga nito ay kakaiba. Habang sa loob ng party ay nakabalik na si Aaron. Nakalis na kasi si Madeline at ang kasama nito na hindi pumasok sa loob. At yun din ang lalaking nagbukas ng pinto ng kotse para kay Madeline. Bago ba nitong lalaking yun? Dahil sa pagkakaalam niya ay wala na si Wilfredo Lim. Pero ano nga bang pakialam niya sa babaeng yun? Bakit apektado pa rin siya kahit hindi naman na dapat? Bumalik si Madeline sa mansyon kung saan nakatira si Amanda Castellano upang makausap si Ate Vivian nang sa ganun ay malaman niya kung anong nangyari at bakit natanggal sa trabaho si Manang Doris. Napakagaling nitong magtrabaho at talagang masipag, kaya bakit na lamang biglang tinanggal, hindi ba? Hinintay niya talagang umalis muna si Amanda dala ang isa sa mga sasakyan nito. Bago niya pinalapit sa driver ang kotse at bumaba roon para mag-doorbell. Madeline, akala ko hindi ka na babalik. Ilang araw na rin kasi simula nung huling pagpunta niya dito. Pwede bang sumama na po muna kay sa akin, ate?
Nagdadalawang isip pa ito at patingin-tingin pa sa kanya, pero kalaunan ay pumayag din naman. Habang nasa biyahe sila ay doon na rin siya nagsimulang magtanong dito. Bakit nga po nawala sa trabaho si Manang Doris? May nangyari sa kanya, Madeline. Sa tono ng boss nito ay para bang hirap na hirap itong sabihin kung ano ang nangyari. At kung pwede nga lang na umiyak to, ay ginawa na nito. Anong nangyari? Nahulog siya sa hagdanan. Nahulog? Gulat na tanong niya. Hindi siya makapaniwala dahil masyadong maingat ang matanda para mangyaring disgrasya dito. Yun ang sabi ni Ma'am Amanda sa pamilya niya. Pero anong totoo, ate? Kulang na lang ay alugin na ni Madeline ang balikat ni Vivian para lang sabihin ito sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari dahil ayaw na ayaw niyang nabibitin lalo na sa kwento. Itinulak siya ni Ma'am Amanda. Anito sabay hagulgol. Napatakip pa ang palad sa mukha. Si Madeline naman ay napailing-iling na lamang. Alam niyang masama talaga ang ugali ni Amanda. Pero ang ganung bagay sa matanda ay magagawa pa talaga nito. Bakit hindi mo sinabi sa pamilya niya ang totoo? Takot akong mawalan ng trabaho. At nakita rin ni Ma'am ang pagkasaksi ko sa ginawa niya. Pero bago niya tinulak, ay may pinagtatalunan silang dalawa. Yun lang ang hindi ko alam. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay hindi na nila inihatid pa si Vivian. At inabutan na lamang ito ng pera para may pamasahe ito. Pero ang perang iyon ay sobra din para sa mamasahe na magagamit ito para makatulong sa pamilya. Mahalata na kasi kapag hinatid pa nila. Tsaka alam niyang mahal ito ang trabaho. Nasabi na rin naman ito sa kanya kung saan nakatira si Manang Doris. Yun nga lang ay nasa probinsya kaya hindi niya agad mapupuntahan dahil babiyahe pa ng ilang oras. Kaya naisipan niyang ayusin na muna ang kailangang maayusin sa kumpanya bago magbiyahe papuntang Laguna. Pero hindi inaasahan ni Madeline ang madadatnan sa kanyang opisina. Nandito na ang CEO. Si Aaron habang nakasuksok pa ang isang kamay sa isang bulsa nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki na imbis sa sagutin ang tanong ay inilibot pa nito ang tingin sa opisina niya. Because you're here. Kung makasagot to ay akala mo ay lasing. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Anya tsaka isa-isang chinek ang mga papeles sa mesa niya at ayos naman na ang lahat ng yun. Dahil magaling ang sekretarya niya na si Annie. Aalis na sana si Madeline pero hinarang siya ng lalaki. Bakit ka naman aalis agad? Kailangan pa nating mag-usap. Inis na itinulak ni Madeline ang lalaki palayo sa kanya dahil masyado itong malapit. Kung hindi tungkol sa negosyo, ay wala tayong dapat na pag-usapan. Sabi niya pa pero tinawanan lamang nito ang naging tugon niya. Mabilis na niyakap ng isang braso nito ang bewang niya, tsaka siya sinimulang paghahalikan. Bagay na hindi nito ginagawa sa kanya noon. Nang makalaya dito ay isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya kay Aaron. Bastos ka? Galit na galit niyang sabi na kulang na lamang ay maluha na siya. Ganon kasi talaga siya kapag nagagalit. Why? Ginagawa ko rin naman sa'yo yan dati, di ba? Bakit? Mas masarap ba ang mga naging lalaki mo, ha? Mapang-insulto nitong sabi sa kanya. Hindi kita masisisi kung iba ang iniisip mo tungkol sa akin ngayon. Kung galit na galit ka sa akin, pero ako, gumagawa ako ng paraan para malinis ko ang pangalan ko sa'yo na sa tingin ko hindi naman na kailangan. Mahinang natawa si Madeline. Wala na rin naman yung Aaron na minahal ko. At yung lalaking mahal na mahal ako at sobrang pagrespeto sa akin. Doon na tumulo ang luha sa kanyang mga mata na mabilis niya namang pinunasan. At baka nakakalimutan mo na kung naguluman ang lahat, ay may kasalanan ka rin naman. Dahil ang sabi mo saglit lang. Pero ang tagal mong bumalik. Dagdag pa niya. Tsaka ito binangga para lisanin na ang opisina na yun. Matapos makalabas ay napahawak na lamang si Madeline sa kanyang dibdib.
Ang sakit-sakit pala na yung lalaking dating mahal na mahal ka at malaki ang respeto sa'yo ay ibang babae na ang tingin sa'yo ngayon. At dahil wala na rin naman si Madeline, ay umalis na si Aaron sa opisina ng babae. Hindi niya lubos sa kalain na aabot sa ganoon ang usapan nila. Dapat ay kukomprontahin niya lamang ang babae tungkol sa nakailang lalaki na to, pero nauwi sa iba ang usapan. Siguro dala na rin ng galit, ay may nagawa siyang hindi kaaya-aya. Pero bakit ganoon? Galit siya kay Madeline. Galit na galit siya sa babae. Ngunit nang makita niya ang tumutulong luha mula sa mga mata nito, ay labis siyang nisaktan. Shit! Napamura na lamang siya matapos paulit-ulit na hampasin ng manibela. Ano pa nga bang dahilan kung bakit muling pinagtagpo ang landas nila ni Madeline? Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating din si Madeline sa nasabing address ni Manang Doris. Dali-dali siyang pinagbuksan ng driver. Magandang tanghali po. Bati niya sa babaeng may kukwentuhan sa labas ng bahay. Sa tingin niya ay anak ito ni Manang dahil kamukha. Sino po sila? Dito po ba nakatira si Manang Doris? Dito nga. Masungit na sagot nito. Ako si Madeline, isa sa mga kaibigan niya. Tara sa loob. Tsaka ito nagpaalam na muna sa kausap. Hindi naman pala masungit talaga ang babae. Talagang nalulungkot lamang ito sa sinapit ng mahal na ina. Si nanay ang nagtatrabaho para sa amin mula nung mawala si tatay. Ang dalaw kong kapatid may mga trabaho, kaya akong naiiwan para magbantay sa kanya. Hindi naman sa nagbibintang. Pero hindi ako naniniwala na nahulog si nanay sa hagdan. Pagkukwento nito habang pinagmamasdan nila si Manang Doris na natutulog. Ano sa tingin mo ang nangyari? Masama ang ugali ng amo niyang yun. Naikuwento pa niya sa akin na ayaw daw nun sa babaeng nagugustuhan ng anak at talagang demonyita ang amo niya. Baka nagtalo sila tapos itinulak siya. Ang totoo niyan, may iniutos kasi ang boss niya sa kanya. At baka yun ang maaaring pinagtatalunan nilang dalawa. Nagpatuloy ito sa pagkukwento hanggang sa nagising na nga si Manang Doris. Inupo muna nito ang ina sa kama. Madeline? Gulat na gulat si Madeline nang makilala siya nito. Buong akala niya ay mahihirapan siya na makausap ito dahil baka hirap tong makipag-usap. Ngunit hindi. Hirap lang pala itong ikilos ang katawan. Hindi katulad dati na ang liksi-liksi nito. Bigla na lamang hindi makatingin sa kanya si Manang Doris na para bang nahihiya ito. Maya-maya pa ay naiyak to. Dali-dali namang inabutan ni Dina ang ina ng tissue. Dina ang pangalan ng babaeng anak ni Manang Doris na nakausap niya. Iwan mo na muna kami anak. Utos nito kay Dina. Sigurado kay Nay? Nagdadalawang isip ito kung iiwanan ba ang ina, kaya nagsalita na siya. Ako na munang bahala sa kanya. Manang, gusto ko lang po na. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, pero unti-unti nang humihingi ng tawad sa kanya ang matanda. Patawad, iha. Patawad. Paulit-ulit ito na humihingi ng tawad sa kanya. Wala naman po kayong kasalanan sa akin kaya bakit po kayo humihingi ng tawad sa akin? Sa mga oras na yun ay pinipigilan niya lang tumulo ang kanyang mga luha. Dahil pakiramdam niya sa mga oras na yun ay malalaman niya na rin ang gusto niyang malaman. Naging kasabot ako. Naging kasabot ako ni Ma'am Amanda. Patawad, iha. Natakot lamang ako. Ano bang sinasabi niyo, Manang? Tungkol ba to sa anak ko? Buhay po ba siya? Narinig ko po siyang umiyak noon bago ako mawala ng malay. Buhay pa po ba siya? Buhay po bang anak ko, Manang? Paulit-ulit ang tanong ni Madeline kung buhay pa ang kanyang anak. Buhay siya, iha. Buhay ang anak mo. Samantala, sa kabilang banda ay inuuto ni Valerie at ni Amanda ang batang si Solien. Gusto mo bang mas maging happy ang dada mo?
Tanong ng ginang sa batang abala sa pagkain ng donut na dala nila ni Valerie. Sinabi nga ng maid na hindi pwede ang masyadong matamis sa batang si Solin dahil baka masira ang ngipin ng bata. Ngunit ayaw patalo ni Amanda, kaya ito pa rin ang nanalo. Opo, sagot ng bata. Then okay lang sa'yo na magkaroon din ng mama? O mommy? I can be your mommy baby. Then we will be a big happy family. May ngiti sa labi na pagpapaliwanag ni Valerie sa bata. Alam ng batang si Solin na ampon lamang siya pero mahal na mahal siya ng kanyang dada Aaron. Kaya nga gusto niyang magkaroon na rin to ng asawa. Yes po, okay po sa akin. Dapat lang, naibulong ni Valerie. Po, may sinasabi po kayo? Takang tanong ni Solin. Pero hindi ako gusto ng dada mo eh. Nice naman po kayo Tita Valerie eh. Nagkunwaring malungkot si Valerie para mas lalong mauto si Solin. Kaya nga gusto ko kausapin mo siya. Na gusto mo nang magkaroon ng mommy and you want it to be me. I'll talk to dada po. Napangiti na lamang si Valerie at sobrang saya nito ay nayakap na lamang ang bata. Maya-maya pa ay dumating na si Aaron at inutusan nito ang isa sa mga maid na ihatid na muna sa kwarto si Solin. Anong ginagawa niyo dito? Masama bang dalawin namin si Solin? Walang sakit ang anak ko para dalawin yung dalawa. At alam ko inuuto niyo lamang siya. Mainit ang ulo ng lalaki at ramdam yun ng dalawa, ngunit hindi sila nagpatinag. Kakailanganin ni Solin ng mommy. Come on, Aaron. Alam ko na para makamubon ka sa pesting Madeline na yon, ay kinailangan mo si Solin at hinayaan ka namin. Sinuportahan ka namin ng mommy mo at hindi ka namin ginulo kaya sana hayaan mo naman na maging ina ako sa kanya para maging isang pamilya tayo at magkaroon pa ng sariling anak. Bal, hindi na nito natuloy pa ang sasabihin dahil kaagad na pinutol ni Aaron ang kanyang ina. Oo, may tama na kayong dalawa. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi na ako magmamahal pa ulit? Sapat na sa akin si Solin. Anya tinalikuran na ang mga to para puntahan ang bata. Naabutan niya ito na nakaupo lamang sa kama, kaya agad niyang nilapitan. Dada, I know po I'm adopted. So I want you to be happy at magkaroon ng totoo niyong anak. And Tita Valerie is nice po, Dada. Nayuyo ko nitong sabi sa kanya. Even if you're adopted anak, mahal na mahal ka ni Dada, okay? Pinakatitigan niya muna ang anak bago ito yakapin. Doon niya lang napagtanto na halos kamukha ito ni Madeline. Akala niya noon ay baka siya lang ang nakakaisip o nakakakita noon. Pero ngayong nagkita na ulit sila ni Madeline, ay masasabi niyang kamukha talaga nito si Solin. Nasaan po siya, Manang? Saan po siya dinala? Pakiusap po, Manang. Sabihin niyo naman sa akin. Kulang na lang ay magmakaawa siya sa harapan nito para magsalita lang ang matanda at sagutin ang tanong niya. Ibinigay sa akin ni Ma'am Amanda ang bata. Ang sabi niya sa akin ay ilayo ko raw ang bata o itapon ito sa kung saan na pwede. Hindi niya nga matignan ang sariling apo. Sinunod ko naman siya pero hindi ko tinapon ang bata. Bagkus, dinala ko siya sa ampunan. Doon na nagsituluan ang mga luha ni Madeline. Sang ampunan po, Manang. Maaari niyo ba akong samahan? Para sa pagpapatunay na iniwan niyo ang anak ko roon? Maaari kitang samahan, Iha. Labis-labis na kasiyahan ang naramdaman ni Madeline ng mga oras na yun. Kaagad din silang nagbiyahe kasama si Dina na anak ni Manang Doris. Nang makarating sila sa nasabing ampunan, ay si Manang Doris ang kumausap sa nangangasiwa. Natatandaan ko kayo, Anang Madre. Kayo ang nag-iwan ng bagong panganak na sanggol dito. Dagdag pa nito. Tanging pagtango lamang ang nagiging tugon ni Manang Doris. Nakaalalay dito ang kanyang driver at si Dina.
Nasaan ho ang bata? Nasaan ho ang batang iniwan ni Manang? Si Madeline ang nagtanong. Naampo na po siya. Ano po? Hindi makapaniwalang tanong ni Madeline. Pasensya ka na, Iha. Bahay ampunan ito, kaya normal lamang iyon. At sa umampon ay doon magkakaroon ng maayos na buhay ang bata. Paliwanag ng madre. Pasensya na po pero pwede po ba naming malaman kung sino ang umampon? Tara sa loob na tayo mag-usap. Dahil napakaganda ng usapan, ay hindi agad nila napansin na nasa labas pa sila ng ampunan. Kaagad naman silang tumalima sa madre. Matapos mo siyang iwan dito, mga ilang buwan lang ay may umampuan sa bata. Siguro mga 5 o 6. Pagkukwento ng madre. Isang lalaking sobrang sawi at ayaw na raw magmahal pa. Sa sanggol niya na lamang daw at palalaking anak iaaray ang kanyang pagmamahal. Yun ang sinabi niyang natatandaan ko pa rin hanggang ngayon. Sino po ang lalaking yon? Tanong agad ni Madeline. Aaron Silva. Iyon ang pangalan niya. Siya ang umampon sa batang sanggol. Sagot nito na nagpatameme sa kanila. Pareho sila ni Manang Doris na walang masabi. Lalo na siya. Ibig sabihin, ang batang kasama ni Aaron sa party na yon ay inampon nito na anak pala talaga nila. Habang nasa biyahe papunta sa kanyang bahay sina Madeline, ay nagkaroon muli sila ng pag-uusap ni Manang Doris. Nang bumalik si Sir Aaron, ay maling mga kwento ang sinabi ni Ma'am Amanda sa kanya. Ako, ang driver, maging ang doktora ay ginamit niya upang paniwalaan lang na niloko mo na to at iniwan para sa ibang lalaki. Matapos noon ay nakipagtalo na nga ako kay Ma'am Amanda dahil hindi ko na kaya. Doon niya ako itinulak. Hindi na nalaman pa ni Sir Aaron ang nangyari sa akin dahil hindi na siya bumalik pa sa mansyon ng kanyang ina. Hindi ko rin nalaman pa ang mga pangyayari sa kanya na naampun din pala niya ang bata dahil tinanggal na ako sa aking trabaho. Hayop talaga ang Amandang yon. Naibulong niya na lamang. Manang, pwede bang doon na muna kayo sa bahay ko? Nag-aalangan pa nga ang ginang pero agad din itong tumango at laking pasasalamat niya dahil pumayag rin ang anak nito. Si Aaron naman ay pumunta sa ospital kung saan nagtatrabaho ang ate Melissa niya. Ang ate Melissa niya ay inaanak ng daddy niya na tinulungan din niya para makamit kung anuman ang propesyon nito ngayon. At malaki ang tiwala niya rito, kaya alam niyang hinding-hindi siya nito lolokohin. Hinding-hindi ito magsisinungaling. Aaron! Halos magkanda utal-utal at hindi masabi ang kanyang pangalan ng maayos. Gulat pa nga ito na pumunta siya. How's work, Ate Mel? Tanong niya rito. Hindi makatingin ang babae sa mga mata niya na parang takot na takot to sa mga oras na yon. Why so tense, ate? Pabiro niyang tanong. Bakit kasi bigla kang napadalaw? Hindi naman. Totoo ba talaga, ate? Walang pakialam si Madeline kahit napatay na ang anak namin ang ipanganak niya. Wala siyang naramdaman? Oo, kitang-kita ko. Yung totoo, Ate Mel. Napaigdad na lamang to sa ginawa niyang pagsigaw. Bakit pa ba? Wala na rin naman kayong dalawa at hindi niyo na rin malalaman kung nasaan ang bata. Sigaw nito sa kanya. Ano? Anong bata ang sinasabi mo? Hindi ba't pinalibing ni Mami ang anak namin ni Madeline? Kaya anong bata ang sinasabi mo? Hindi ko na kayang itago pa. Buhay ang anak ninyo. Buhay ang anak niyo ni Madeline. Pasensya na. Pasensya na kung nagsinungaling ako. Hindi ko na kaya pa. Dahil hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Pero ang bata, hindi ko alam kung nasaan. Pag-amin nito sa kanya. Bigla na lamang nanghina si Aaron sa kanyang nalaman. Ibig sabihin ay kasinungalingan ang lahat ng yun. Masyado siyang nabulag ng maling kwento. Kaya nagalit siya sa maling tao at doon pa sa taong hindi niya alam ang naranasan habang wala siya.
Pinagkatiwalaan kita, ate. Naniwala ako sa'yo. Pero nakipagsabuatan ka kay Mami? Niloko niyo ako? At sobrang tanga ko. Naniwala naman ako at nagpaloko sa inyo. Tsaka niya ito galit na iniwan. Gustong gusto na ni Madeline na puntahan si Aaron para sabihin dito na anak nila ang hinampo nito. Kaso nga lang ay gabi na, kaya mas mabuti pang ipagpabukas na. Naroon din sa bahay niya si Manang Doris at ang anak nito na pinagpapahinga niya. Ang driver niya ay pinauwi niya na rin sa pamilya nito. Nakaupo lamang siya sa sofa habang umiinom ng wine. Hindi siya makatulog, kaya sinubukan niyang lasingin na lamang ang sarili hanggang siya ay malasing at antukin na. Papikit na sana si Madeline, pero nakita niya pang may umagaw sa iniinom niyang wine at doon siya tuluyang nawala ng malay. Kinabukasan ay nagising siya dahil pakiramdam niya ay may taong pinapanood siya. Nangimulat niya ang mata ay si Falco ang bumungad sa kanya. Anong oras na? Pupuntahan ko pa ang anak ko at nagmamadali siyang kumilos. Muntik pa nga siyang madulas dahil sa kumot. Pwede kumalma ka muna? Take a break first, then saka mo siya puntahan. Pagpapakalma ni Falco sa kanya. Falco, gusto ko nang makita ang anak ko. Gusto ko na siyang mayakap at sabihin sa kanya na ako ang ina niya. Pero, hindi Falco. Walang makakapigil sa akin. Anya at tumayo na, tsaka pinaalis si Falco na wala ng choice kundi ang lisanin na lamang ang kanyang silid. Nang makababa siya ay nandun na si Manang Doris at Nina na nag-aalmusal na. Good morning, Iha. Bati nito sa kanya. Good morning po. Ang anak naman nito ang bumati. Ngiti na lamang ang binigay niyang tugon sa mga to, tsaka nagpaalam. Aalis na muna ako. Kayo na munang bahala sa kanila. Sabay tingin sa mga katulong. Sasamahan na kita. Si Falco na sinundan siya. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko at narito na rin naman ang driver. Hindi na siya nito napigilan pa nang pumasok na siya sa loob ng sasakyan at sinabihan ng driver na mag-drive na. Sa kumpanya siya ni Aaron pumunta. Hindi niya naman kasi alam kung saan ang bahay nito. Private na kasing tao ang lalaki kaya doon na siya dumiretso. Hindi niya na lamang pinansin ang kakaibang tingin ng mga empleyado doon. Anong oras na rin naman kaya sure siyang nandoon na ang lalaki. Just please. Please, hindi na naituloy ang sasabihin sa kausap dahil sa nakita niya. Naibaba niya lang din ng lalaki ang cellphone nito sa may lamesa. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko. Dahil nasisigurado ko naman na tangi ang mga sinasabi lang ng mami mo o ng ibang taong nang bilog sa ulo mo ang iyong paniniwalaan. Pagsisimula niya. Titig na titig lamang sa kanya si Aaron pero walang pakialam si Madeline doon. Ang mahalaga sa kanya ay masabi kung ano nga ba ang kanyang pakay sa mga oras na yon. Yung bata. Yung batang kasama mo nun sa party ni Valerie. Ampun mo siya, di ba? Ampun mo yung bata. Hindi na to sinagot ang tanong niya, kaya pinagpatuloy niya na lamang ang sinasabi. Yung batang yun. Anak. Anak natin siya, Aaron. Buong akala niya ay hindi siya paniniwalaan ng lalaki. Ngunit nagulat na lamang si Madeline nang tuluyang lumapit sa kanya ang lalaki at nang yakapin siya nito. Naramdaman niya na lamang din na umiiyak to habang yakap-yakap siya. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya. Habang sa kabilang banda ay pinuntahan ni Amanda si Dr. Balmes na inaanak ng kanyang asawa. Pero this time ay hindi na kaibigan niya ang kanyang sinasamahan, kundi si Valerie. Anong nangyari sa'yo, Iha? Bakit parang wala kang tulog? Normal naman sa mga doktor ang walang tulog. Pero iba kasi ang pagka-stress ng mukha nito na parang may iba pang dinadanas sa mga oras na yon. Yes, doktora. Haggard ka. Pagsang-ayon pa ni Valerie pero hindi ito pinansin ni Dr. Balmes at nag-focus lamang sa kanyang ninang. Pinuntahan ako dito ni Aaron kahapon. Pagsisimula nito. Bakit?
Bakit siya pumunta? Taka namang tanong ni Amanda sa inaanak ng asawa niya. May sakit ba siya? O yung bata? Dagdag pa nitong tanong. Hindi, Ninang. Ano? Pwede bang sabihin mo na lang ng derechahan? Inis na sigaw nito sa doktora. Napaamin niya ako. Paanong napaamin ka niya? May idea na si Amanda kung anong posibleng aminin nito sa anak niya. Pero nagkukunwari siyang walang alam. At gusto niyang marinig dito na mali ang kanyang iniisip. Nasabi ko na buhay pa ang anak nilang dalawa ni Madeline. The truth, Ninang. Kung ano yung totoo. I'm sorry. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Kung kayo kinakaya nyo, ako hindi. Hindi na. What? Galit na tanong ng ginang. May mga pasyente pa akong parating. Mas kailangan nilang silid na to at ang atensyon ko. Yun ang way ng doktora para lamang mapaalis ang ginang at ang kasama nito. Nagtagumpay naman siya dahil dali-daling umalis sina Amanda at Valerie. Bakit hindi mo sabihin sa kanya, tita? Nabawiin niyang sinabi niya. Ganoon na lamang magsalita si Valerie dahil may alam ito sa lahat ng mga nangyari at sa ginawa ni Amanda. Kung babawiin niya, paniniwalaan pa ba siya ng anak ko? Hindi na, di ba? Galit nitong sabi sa kausap. So, anong gagawin natin ngayon, tita? We have to make sure na hindi na sila magkakabalikan pa na dalawa. Tsaka nito inutusan ng driver na mag-drive na papunta sa bahay ng anak niyang si Aaron. Samantala sina Aaron at Madeline ay papunta na rin sa bahay ng lalaki. Noong una ay hindi siya makapaniwalang alam na pala nito ang lahat. Kaya pala siya niyakap na lang at walang sinabi na iba. Ngunit habang nasa biyahe ay walang nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Dahil alam naman ni Aaron na ang pinaka-focus ni Madeline ay ang anak nilang dalawa. Maski siya hindi makapaniwala na ang batang inampun niya ay anak niya pala talaga. Bakit niyo po sa kasama, Dada? Dahil kasama ng dada niya ang babaeng umaway sa lola at tita Valerie niya, ay takang-taka ang batang si Solin. Ito rin yung babaeng gusto siyang hawakan sa party. Pero bakit ito kasama ng dada niya? May papaliwanag si daddy sa'yo. Pumantay si Aaron sa bata, habang si Madeline ay titig na titig lamang sa anak. Siguro dahil sa masyado siyang focus sa ibang bagay noong party, ay hindi niya napansin pa na may pagkakahawig ang batang babae sa kanya. Tsaka marami din namang taong magkakamuka. Ano po yun? Hinaplos ni Aaron ang mukha ng anak nila. Hindi na napigilan pa ni Madeline na makisali sa usapan ng mag-ama. Pwede ba kitang mayakap? Hindi pa nasasagot ni Solin ang tanong, pero pumantay na dito si Madeline at niyakap ang batang babae. Takang-taka naman si Solin habang nakapokus ang tingin sa dada nito na pinapanood lamang ang dalawa. Napakaganda mong bata. Nito habang hinahaplos ang buhok ng anak. Solin, hindi na naituloy ni Aaron ang sasabihin dahil biglang dumating ang mami niya at si Valerie. Laking pagtataka naman ni Madeline nang tumakbo papunta sa mga to ang bata at yumakap pa kay Amanda. Anong nangyayari dito? At anong ginagawa ng babaeng yan sa pamamahay mo? Tanong ng ginang habang masama ang tingin sa kanya. Gustong-gusto niya nang awayin si Amanda sa mga oras na yon. Ngunit hindi niya magawa. Ayaw niyang lumabas sa masama sa paningin ng mahal na anak. Can you go upstairs muna? Bakit mo naman pinapaakyat ang bata, anak? Sabat ni Amanda. Ako ang ama ng bata, kaya ako ang masusunod. Malungkot naman na sumama si Solin sa yaya nito. Buong akala ng ginang at ni Valerie ay ang pagiging adopted father pa ang sinasabi ni Aaron. Ang kapal rin talaga ng mukha mong babae ka no? Sigaw ni Amanda sa kanya. Pero dahil sa galit, ay hindi niya na napigilan pa ang sarili. Nawala ang distansya sa pagitan nilang dalawa ng ginang.
Sinampal niya to ng malakas na halos marinig ang lakas noon sa palibot ng mansyon. Anong karapatan mong Isang sampal din ang inabot nito sa galit na Madeline. Kung may makapal man dito ang mukha, ay kayo yun. Sinira niyo kami. Sinira niyo kaming dalawa ni Aaron. Sinira niyo ang pamilya namin. The hell? What are you talking about? Hindi namin kasalanan kung pabaya ka. At panlalalaki lang ang alam. Kaya patay ang batang inuluwal mo. Sa sinabi niya ni Valerie, ay isang sampal na naman ang natanggap nito mula sa kanya. Ang kapal ng mukha nito. Ako? Nagloko? Akala niyo ba hindi ko malalaman ang totoo? At bakit kayo nandito? Siguro alam niyo na rin, no? Alam ko na buhay ang anak ko. Alam na namin ni Aaron. Hindi nakapagsalita ang dalawa dahil marahil ay guilty. And so, wala na rin naman ang bata. Tumatawang sa ng ginang na akala mo ay nababaliw, na parang inamin na rin ito ang ginawa. Dahil ano? Ibinigay ninyo kay Manang Doris para ano? Itapon? Natameme si Amanda. Kaya nga hindi nyo na makakasama pang anak ninyong dalawa. At hindi na kayo magkakaayos pa. Sabi pa ng ginang. Diyan kayo nagkakamali. Diyan ka nagkakamali. Hindi itinapon ni Manang Doris ang anak namin ni Aaron. Kung saan gaya ng utos mo. Dahil hindi siya katulad nyo ng mga walang puso. Si Aaron ay hindi makapaniwala sa mga oras na yon na magagawa ng kanyang ina ang ganong bagay. Oo, may pagkamagaspang ang ugali nito. Pero ang umabot sa ganon. Tanga ka, Amanda. Hindi mo sinigurado na magtatagumpay ka. Dalang batang inampun ni Aaron ay ang anak naming dalawa. Gumagawa ka lang ng kwento para magkabalikan kayong dalawa. Natawa na lamang si Madeline. Ako pa ang pagbibintangan mo na gagawa niyan? Sino bang magaling gumawa ng kwento sa atin? Hindi ba kayo? Naloko niyo nga si Aaron. Tumingin pa siya kay Aaron na hiyang-hiya naman sa kanya. Aaron, wala na akong paniniwalaan pa sa mga sinasabi mo, ma'am. Saglit pa ay may tinawagan ang lalaki bago siya naglabas ng kanyang masaloobin. I was so mad na hindi ko malang inalam kung totoo ba ang mga sinabi niyo. Kasi galit ako eh. Galit ako na pagbalik ko ay wala na ang pamilya ko. Sa pagbalik ko matapos ang ilang buwang pagkakoma ay wala na. Wala na yung mag-ina ko. Hindi makapaniwalang tumingin si Madeline sa lalaki. Nako, Maka? Tanong niya habang gulat na gulat. Hindi niya alam yun. Wala siyang alam doon. Basta ang alam niya lang ay ang isang linggo na dapat business trip nito ay natagalan hanggang sa ilang buwan na ay hindi pa rin to nakakabalik. Kaya pala, may dahilan naman pala to. Hindi niya lang nalaman. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Pinadampot ni Aaron ang sarili niyang ina at si Valerie upang magtanda ang dalawa. Saan? Wag! Wala na tong nasabi pa dahil tuluyan ang isinama ng mga pulis palabas ng mansyon. Habang siya ay napayakap na lang sa dating nobyo. Ngayon niya lamang din napansin na umiiyak na pala siya. Kaagad naman yung pinunasan ng lalaki gamit ang likod ng palad nito. I'm so sorry. I'm so sorry, my love. Ang tanging nasabi nito hanggang sa ang lalaki naman ay umakap sa kanya. Pero bago pa nila makalimutan ang kanilang anak at mauwi na naman sa iyakan ng lahat, ay pinuntahan na nila ang bata sa silid nito. Anak? Pagtawag nito sa pansin ng bata. Mabilis na nabaling ang atensyon nito sa kanila. Solian. Yes, inadapt ka ni Dada but for you to know and sorry. Hindi agad nalaman ni Dada. You're my real daughter. And I'm your real dad. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Solian. And here with me is your mommy. Kasama ko ang mommy mo. Sa sobrang kasabikan at gustong-gusto lang maiparamdam ang pagmamahal sa anak,
At dahil na rin sa nabitin sa yakapan kanina, ay mabilis na niyakap ni Madeline ang anak. Iyak lamang ng iyak ang batang si Solian. Hindi ito makapaniwala na tunay niya palang ama ang dada niya at may mama na pala siya. Sasama ka sa akin, anak. Gusto kitang makasama. Tumigil sa pag-iyak ang bata at siya ay pinakatitigan. Po? Paano po si Dada? Nalulungkot na tanong ng bata. Pero paano naman ako kung hindi kita makakasama? Tumingin si Solin kay Aaron. Dada, pagtawag nito sa ama. Pwede ko naman po kayong makasama na dalawa. Dagdag pa ng bata. Anak kasi. Pinutol muna siya ni Aaron at nagpaalam na muna ang lalaki na mag-uusap silang dalawa sa labas ng kwarto. Madeline, what are you saying? Kukunin mo sa akin ang bata? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Ilang taon mo naman na siyang nakasama, Aaron. Hindi ba pwedeng ako naman? Ako naman yung makasama niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng bata? Hindi ba pwedeng tayong dalawa? Mag-isang buong pamilya tayo. Hindi pa po pwede yun? Sa akin na muna ang bata. Nagmamatigas sa sabi ni Madeline. Pero hinawakan ni Aaron ang braso nito, tsaka siya nito'y sinandal sa pader. Kitang-kita niya mula sa mga mata ng lalaki ang pagtulo ng luha. Alam ko naman na may kasalanan ako. Nananiwala ako sa mga sinabi nila sa akin. Hindi kita hinanap at naging gago at tanga ko. Pero parang sobra-sobra namang parusa to. Huwag mo naman siyang kuhanin sa akin. Nakikiusap na sabi ng lalaki sa kanya. Kung gusto mo, sumama ka nilang sa amin. Doon na muna tayo sa bahay ko. Unti-unti siyang pinakawala ng lalaki. Nawala ng pagkakahawak nito sa kanya. Kaya bumalik na siya sa loob ng silid. Sasama kayo sa akin ng daddy mo. Doon na muna tayo sa bahay ko. Sa sobrang saya ng bata ay nayakap na lamang siya nito. Kaya napangiti na lamang si Madeline. Inayos naman agad ni Aaron ang ilang mga importante nilang gamit. Tulad na lamang ng mga paboritong laruan ng bata at ilang mga damit na paborito din nito. Sasakyan na ni Madeline ang ginamit. Ang driver na nito ang nag-drive para sa kanilang mag-anak. Habang nasa biyahe ay panay ang kwentuhan ng mag-ina at nakikinig lamang siya. Mabilis na nagkagaanan ng loob ang mga to. Yun ang napansin niya pero siya ay labis namang napapaisip kung kailan sila babalik ni Madeline sa dati. Kailan babalik ang dating pagtitinginan nila sa isa't isa. He was willing to do everything para lamang maibalik yun. Nang makarating sa bahay ni Madeline, ay nauna na siyang bumaba para pagbuksan ng pinto ng sasakyan ng kanyang mag-ina. Hindi niya hinintay pa ang driver na magbukas noon para sa mag-ina niya o para sa kanya. Para kay Aaron ay siya na dapat ang gumawa noon. Napansin naman agad ng babae ang mapanuri niyang tingin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kung anong nangyari sa akin. Hawak ni Madeline ang anak nila sa kabilang kamay at naunang pumasok ang mga to sa loob. Siya naman ay huminga na muna ng malalim. Naabutan niya si Madeline na kausap si Manong Doris habang hawak pa rin ito sa isang kamay ang anak nila. Siya na ba? Opo, siya na po, Manang. Napangiti na lamang ang matanda tsaka tinanong ang bata kung pwede ba siya nitong mayakap. Maya-maya pa ay may lumapit na lalaki. Kagagaling lamang nito sa kusina. Hi, I'm your Tito Falco. Pagpapakilala nito kay Sulin. Ngunit hindi ito pinansin ng bata at tinignan lamang ang lalaki. Kaya naman idinaan na lamang ni Falco sa tawa. Boyfriend ka po ni Mama? Tanong ng bata. Tumawa yung lalaki. Tawa na kinainis ni Aaron. May kapansin-pansin sa lalaking to. Yun ay ang halatang may gusto ito kay Madeline, kaya nagpapapansin pati na rin kay Solin. Masyado na bang manhid ang dati niyang nobya para hindi mapansin yun? Pero sana nga hindi nito pinapansin. So you're the father? Ibinaling nito ang atensyon sa kanya. Ako nga.
Confident niyang sagot. I'm Falco. Pamangkin ang tumulong kay Madeline. Gusto pa nitong makipag-holding hands pero hindi niya pinansin ang kamay nito kaya napangisi na lamang ang lalaki. Masyado nang lumalalim ang pag-uusap. Kaya inutusan na muna ni Madeline ang isa sa mga maid na ilayo na muna si Solen doon. Nang silang matatanda na lang ang naiwan ay doon na natuloy ang pag-uusap. May gusto ka ba kay Madeline? Diretsahan niya na tanong kay Falco. Ayaw niya nang mag-isip pa kaya gusto niyang malaman dito kung meron nga ba o wala. Kung meron man, ano naman sa'yo? Mapangasar nitong sagot. Falco, ano ba? Huwag mo nang patulan. Sa totoo lang ay naiinis siya dahil mas may pakialam pa si Madeline kay Falco kaysa sa kanya. Kaya kahit gustong gusto niyang saktan si Falco ay hindi naman niya magawa dahil baka palayasin siya ni Madeline doon. Sumama ka na muna sa akin. Sumunod na lamang siya kay Madeline na tinungo ang hardin ng mansyon. Tinatanong mo kung sinong lalaki ako sumama, hindi ba? Ngayon sasagutin ko na. Hindi naman na importante yun. Ang mahalaga ay maayos ang pamilya natin. Anya sa babae pero umiling lamang to. Gusto ko lang sabihin ang totoo. Ang tito ni Falco, si Wilfredo Lim. Siya ang tumulong sa kaawa-awang ako. Itinuro niya lahat sa akin. Pati ang apelyido niya ay pinagamit niya rin sa akin. Kaya na umawala siya, ay sa akin niya iniwan ang lahat. Hindi ko siya lalaki, kundi isang hulog ng langit na tumulong sa isang katulad ko. I'm sorry. Yun lang ang tangi niyang nasabi. Pero ang Falco na yon, gusto mo ba siya? Inaasahan na niyang hindi sasagutin ni Madeline ang tanong niya. Pero nainis siya nang walang nakuhang sagot. Pumasok agad ito ng bahay habang siya ay napapamura. Ayaw niya. Ayaw niyang mapunta sa lalaking yun si Madeline. Ngayon pa na gustong-gusto niyang bumawi dito at mabuo ang kanilang pamilya. Mama, bakit di po kayo kasal ni Dada? Napatigil si Aaron at Madeline sa pagkain dahil sa tanong ni Solen. Sinama ng Doris at ang anak nitong si Dina ay wala na doon at pinahati na niya sa tirahan ng mga to. Para sa naibigay nitong tulong sa kanya ay nagbigay siya ng pera sa anak nito na matagal-tagal na magagamit ng mag-ina para sa kanilang pang-araw-araw. Kaya ang nandoon na lamang ay siya, si Aaron at ang anak nilang si Solen. Pati na rin si Falco na madalas kong dumalaw. Pansin niyang nagsiselos na nga si Aaron dito. Pero ang tanong ng lalaki na kung gusto niya si Falco ay hindi pa rin talaga niya nasasagot. Alam niya sa sarili niya na hindi niya gusto si Falco. Pero kung sasabihin niya naman yon kay Aaron, ay magkakaroon lamang ito ng pag-asa na baka magkabalikan pa silang dalawa. Hindi niya rin kasi alam kung kaya pa ba niyang ayusin ang sa kanilang dalawa. Kung pwede pa ba silang magkabalikan kahit naalang-alang na lang sa anak nilang si Solen. Masyadong malalim ang mga sugat sa kanilang puso na hindi niya naman alam kung kailan ba yon maghihilom at mawawala. Thank you po Mama, dahil pumayag po kayo sa gusto ko na sama-sama tayo mamasyal. May ngiti sa labi na sabi ng anak sa kanya. Napangiti na lamang si Madeline, tsaka siya pumantay sa bata at niyakap to. Saan mo pa gustong pumunta? Humawak ang bata sa may tiyan nito. Gutom na po ako. Kain po muna tayo. Yaya nito sa kanila. Sige, saan mo pa gusto? Sa Jollibee po. Jollibee's? Gaya ng gusto ni Solen, ay Jollibee na sila nagpunta para kumain. Pansin nga nila ang tinginan ng mga tao dahil siguro nagagandahan sa anak nila. Si Aaron na ang umorder para sa kanila, habang silang mag-ina ay naghintay na lamang dito. Ma'am, pwede po ba kaming magpa-picture sa anak ninyo? Tanong ng ginang na lumapit sa kanila. Nang tingnan niya ang anak ay umiling to. Pero kahit na siya ay ayaw niya talagang pakunan ng litrato ang anak niya. Pero ang ginawa na lamang niya na dahilan ay ang pag-iling ng bata. Sorry po,
Pero ayaw po kasi ng bata. Ang ganda-ganda po kasing bata. Manang-mana po sa inyo. Napangiti na lamang siya sa sinabi nito. Maya-maya pa ay umalis na rin ang babae at iniwan sila. Sakto naman na nakabalik agad si Aaron, dala ang pagkain nilang dalawa. Mabuti na lang talaga at walang masyadong kumakain. Masaya ang batang si Solin para sa naging bonding nila ng araw na yon. Kaya nga sa biyahe ay nakatulog to. Natutuwa nga ang driver dahil sobrang halata daw na nag-enjoy ang bata. Nang makauwi ay si Aaron na ang bumuhat sa anak nila. Kahit nagpresenta siya na. Ayaw naman kasi ng lalaki na siya ang bumuhat sa anak nila dahil mahihirapan daw siya. Mabigat na ba? Curious niya ang tanong. Nang kaunti pero kaya naman. Kailan ka pala uuwi sa bahay mo? Anya habang tinatanggalan ng sapatos ang natutulog nilang anak. Kung kailan kayo sasama sa akin. Aaron, alam mong, sa pagharap niya ay nandoon na pala ang lalaki. Kaya halos magdikit na ang mukha nilang dalawa. Hanggat nandito kayo, ay nandito na rin ako. Hindi ko nahahayaan pang magkahiwa-hiwalay tayong pamilya. Kung nasaan kayo, ay nandoon ako. Nandito kayo, kaya dito rin ako. Hindi agad siya nakapagsalita. Pero, sinakop na ng labi nito ang labi niya, kaya napapikit na lamang si Madeline. Alam niya sa sarili niya na mahal niya pa rin ang lalaki. At isa nga sa dahilan kung bakit nagbalik siya ay para sana alamin kung magkakabalikan pa silang dalawa. Kaso natatakot siya. Natatakot na baka may mga tao na namang gagawin ang lahat para lang mapaghiwalay silang dalawa. Please, let's give it us a chance. Hayaan mo kong ayusin ang lahat ng to. Naisip ko na kung di lang ako na aksidente at nakoma, na nakabalik ako kaagad, ay hindi naman mangyayari ang lahat ng to. Umiling siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hinaplos niya ang mukha ng dating kabiyak. May mga tao lang talagang sumira sa ating dalawa. Pero hindi naman sila nagtagumpay, di ba? Napangiti na lamang ang lalaki, tsaka siya nito niyakap. Dahan-dahan ang ginawa nilang paglabas sa kwarto ni Solin dahil baka magising ang bata. Ayos na kayong dalawa? Nang makababa silang dalawa ay si Falco ang bumungad sa kanila. Kumakain ito ng isang pirasong cookies at sa katunayan ay paubos na ngayon. Iniyakap tuloy ni Aaron ang isang braso nito sa bewang niya. Tsaka sinagot ang tanong ng pinagseselosa nito. Oh, kaya wala ka ng pag-asa. Imbis na mainis o magalit, ay tumawa lamang si Falco na ikinataka ni Aaron habang siya ay napapailing-iling lang. Alam niya naman na biro lang ang sinabi ni Falco na gusto siya nito. Kumbaga iniinis lamang niya si Aaron. Hilig kasi nito yun. Hindi ba dapat malungkot ka dahil wala kang pag-asa? Takang tanong ni Aaron dito. I'm happy. At least ngayon, alam ko magiging masaya na si Madeline dahil kasama ka na niya at ang anak niyo. Wala kang gusto? Hindi pa rin to makapaniwala. Bakit? Gusto mo ba na meron? Siyempre ayoko. Muling natawa si Falco. Aalis na nga sana ito dahil tapos na ang pakikipag-asaran pero biglang bumalik. Basta balitaan mo na lang ako kung kailan ang kasal yung dalawa. Siya ang sinasabihan nito. Tsaka ibinaling ang tingin kay Aaron na hindi man nagsasalita pero halatang halata na gusto na nitong umalis si Falco. Galingan mo para masundan na ang anak niyong dalawa. Sa pag-alis ng lalaki ay napailing na lamang siya. Si Madeline ay maagang nawala ng mga magulang. Kaya nga mag-isa niyang binubuhay ang sarili at pinag-aral. Hanggang sa makapagtapos siya dahil sa sarili niyang sikap. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng mga Kastelyano at doon niya nakilala si Aaron na CEO nito. Dahil sa galing niya kasi ay natanggap agad siya bilang sekretary nito. Then she fall in love with him. And he fall in love with her. Para bang fairy tale ang love story nilang dalawa. Hanggang sa makilala niya ang ina nito, na alam niyang unang kita pa lang sa kanya ay inaayawan na siya.
Inaamin naman kasi niyang magnobyo at magnobya pa lamang sila ni Aaron noon ay nagawa na nila ang bagay na dapat ay pang mag-asawa lang. Kaya nga nabuo si Solin hanggang sa nagkaroon ito ng business trip. Alam na nito noon na buntis siya at ilang buwan na rin ang kanyang tiyan. Ang tagal-tagal nitong bumalik. Yun pala ay kagagawan lang ng ina nito ang lahat. Ang ina nito at ni Valerie na nakakulong na ngayon kaya nakakasigurado siyang wala nang makakapanggulo sa kanila. Samantala ang doktora na pinagkakatiwalaan ni Aaron na nalaman niyang kinakapatid pala nito ay umalis na sa ospital na pinagtatrabahuhan. Siguro ay di na talaga kinaya. Hindi na nila alam kung nasan to ngayon, pero hiling lamang niya na wag na nitong ulitin ang ginawa sa kanya noon. Pero siya, hindi niya makakalimutan si Wilfredo Lim na tumulong sa kanya at itinuring siyang anak. Ngayon na magpapakasal na sila ni Aaron at balak niyang tumira na sa isang bahay kasama nito, ay hindi niya alam ang gagawin sa naiwan nitong mansyon. Pero naisip niyang iwan na lamang to kay Falco. Maging ang mga iniwan nitong yaman na noong una ay ayaw pa nitong tanggapin. Pero malaunan ay tinanggap na rin naman nang sinabi nito ang gagamitin para tumulong sa kapwa. Alam niya naman na may mabuting puso si Falco. Kahit na kung minsan ay mapang-asar to. Sa kasal nila ni Aaron ay nandoon si Manang Doris, ang anak na nag-aalaga dito na si Ate Vivian. Ang driver niya, pati na rin ang mga sekretarya nila ni Aaron na nakasaksi sa muli nilang pagkikita ni Aaron. Siyempre hindi mawawala si Falco at ang anak nila ni Aaron na si Solin. Sa lahat nga ay ito ang pinakamasaya. You may kiss the bride. Anunsyo ng pari. Mabuti nga ay nahintay pa ni Aaron na matapos ang sasabihin ng pari at hindi siya basta sinunggaba na lang ng halik. Palakpakan na ang kanilang narinig. I'm so happy po, Mama. Papa. Napangiti na lamang sila sa sinabi ng anak. Matapos ang kanilang kasal ay nagbakasyon silang dalawa ni Aaron kasama ang kanilang anak na si Solin. Hindi na rin naman kailangan pa ng honeymoon. Dahil simula nung magkaayos silang dalawa, ay araw-araw na nilang ginagawa ang bagay na yon. Inaasahan na nga nilang dalawa na masusundan na si Solin. Napakasaya ko, wife. Akala ko hindi na darating pa ang araw na to, na magiging masaya at buo tayo. Akala ko tuluyan na tayong nawasak noon. Nadala man ako sa maling mga kwento, ay nagkaayos pa rin tayong dalawa. That's why I'm so thankful na binigyan mo pa ng second chance ang pamilya natin. Nasa may dalampasigan sila noon at naglalakad-lakad. Si Solin ay nauunang maglakad sa kanilang dalawa at masasabi nilang enjoy talaga ang bata. Matapos ang bakasyon na yon at pagbalik nila sa Pilipinas ay nalaman na lang niyang buntis na pala siya nang gumamit siya ng PT dahil sa kakaibang mga nararamdaman sa katawan. Magkakaanak na ulit tayo? Tumango siya. Sa sobrang saya nito ay nagawa pa siyang buhatin, pero hindi talaga maiiwasan na sasali sa usapan ng kanilang anak. Ano po yun? Why are you guys shouting? Magkakaroon ka na ng kapatid. Doon na napataluan si Solin, kaya napangiti na lamang silang dalawa. At upang makompleto ang moment, ay nag-group hug silang pamilya. Until now, hindi pa rin makapaniwala si Aaron na ang batang inampun niya noon ay anak pala talaga niya. Siguro nga, garon talaga. May mga tao talagang sisira at sisira sa maganda mong relasyon sa taong mahal mo. Pero nasa sa inyo na yun, kung hahayaan yung magtagumpay ang mga taong to. Kasi sila, oo nga't nasira sila. Pero naayos pa rin nila ni Aaron ang lahat dahil